OFW, dapat magpakatotoo din tayo sa mga sarili natin. Diba? Oo, pag ganito tayo sa ibang bansa, matik na yan, breadwinner tayo ng pamilya natin. Pero dapat alamin din natin kung hanggang saan lang yung pwede natin ibigay at kung saan lang ang kaya natin. Kasi minsan, dahil sa kagustuhan natin mapasaya yung pamilya natin, lahat ng mga hinihingi o ng mga luho nila binibigay natin. Kahit na walang-wala na tayo dito. Minsan, nangungutang pa tayo para lang maibigay yung mga kagustuhan nila para lang mapasaya sila. At minsan, di ba, para rin na maging maganda yung imahe natin sa kanila. Para lang i-praise tayo, di ba, para sabihin napakabuti natin, napaka-generous natin. Pero ang totoong kwento niyan, lumulubog na tayo sa mga utang dito. Di ba? Kasi minsan wala pa yung sahod, di ba? Kailangan magbigay ka para maging masaya sila. So minsan hindi alam ng mga pamilya natin sa Pilipinas na lumulubog tayo sa utang dito sa ibang bansa para lang mapasaya sila. So tayong mga Pilipino, tayong mga OFW, di ba? Alamin din po natin kung hanggang saan na yung kaya natin kasi at the end of the day, tayo po ang maging kawawa dito sa ibang bansa. Alalahanin ninyo, hindi habang buhay na dito tayo. So kailangan matutong mag-ipon, matutong magpundar at kailangan bigyan din ng leksyon at disiplinahin din po yung mga sarili natin at yung mga pamilya natin na hindi po pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Isang beses lang po tayo sumasahod sa isang buwan. Sa buhay, may kasabihan, awayin mo na ang lahat, huwag lang yung sarili mo. Ibig sabihin, love yourself before others. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ang ibang tao. Kasi at the end of the day, sarili mo lang din ang magiging kakampi mo. Sarili mo lang din ang magiging karamay mo. Kaya huwag mo pansinin yung mga sinasabi ng ibang tao. Tuloy-tuloy ka lang sa goal mo. Tuloy-tuloy ka lang kung ano yung pangarap mo. Ang importante, kilala mo yung sarili mo. Kilala mo kung sino ka. Kaya hindi importante kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Ang importante, tuloy-tuloy ka lang sa kanong pangarap mo. Wala kang inaapakan na kapwa mo. Kasi bandang huli makikita nila na hindi ka nila matitibag sa kung anong mga paninira nila. Kaya kabayan, be a fighter always, laban lang. Alam niyo yung malungkot na realidad bilang isang OFW? Kagaya ngayon, masama yung pakiramdam ko, medyo masakit ang ulo, pero kailangan natin ipagpatuloy yung trabaho natin dito kasi sinasahuran tayo ng amo natin. Hindi tayo pwedeng umayaw, hindi tayo pwedeng magreklamo, di ba? So yan yung malungkot na parte ng buhay OFW. Na pag tayo nagkakasakit dito, walang ibang tutulong sa atin, walang ibang magko-comfort sa atin kundi sarili lang natin. Kaya mga kapwa ko kakonyang at mga kapwa ko ka-OFW, ingatan po natin yung sarili natin dahil wala pong ibang tutulong sa atin kundi tayo lang, na kahit may sakit tayo, kahit na may dinaramdam tayo, tuloy ang trabaho dahil binabayaran tayo ng mga amo natin. May kontrata tayong pinirmahan at may mga trabaho tayong dapat gampanan. Ayan, hindi katulad sa Pilipinas, pag nagkakasakit ka, may pamilyang tutulong sa'yo, may pamilyang magko-comfort sa'yo. Dito wala, mag-isa ka lang talaga. So yan po ang pinakamalungkot na buhay ng isang OFW.